Hello mga kalakbay, so this is Kuya Cleng. As you can see, I'm still wearing my uniform. It's Friday today at kakatapos ko lang ng klase ko. Kakatapos ng one long week of ang daming ginawa, nagturo ng bata, nag-compute ng grades, and it's somewhat stressful, but I find myself at the end of this Friday. Thank God it's Friday because tapos na naman at masaya. So I just want to share to you kahit gaano ka stressful ang isang work, how could it be fun? How could it be enjoyable? How could it be your source of happiness? I think first, you must really treat whatever you do in life as something that you really love. Dapat mahal mo yung ginagawa mo para kahit nakakapagod pa yan, in the end, yung pagod will turn into joy. Sabi nga sa Bible, diba? Do everything with love. And I found that explanation in myself that because when you love something, ang totoong nagmamahal, you can endure any pain and you are ready to sacrifice. And in the end, even it's painful, kahit maraming sinakripisyo, it's still a happiness in the end. Second, I think you must really see your work as something that would improve yourself. It's happy that you know that you are improving, na ikaw ay lumalago, isa itong kasiyahan sa buhay. Pero isa rin kasiyahan na alam mo na habang lumalago din yung ibang tao. So, when you do your work, just think of yourself developing, but don't also forget na you also do your work for other people, for them to grow. And when you know, kung may isang nababagong buhay, kung alam mo na dahil sa ginagawa mo ng ibang sumasaya, then that will also bring happiness to your life. And third, do it for God. You must see your work as something that God has given to you as a gift. And not only as a gift, but also coupled with the gift is a mission. Isang mission na tinutulungan mo ang Diyos na tuparin kung ano man ang gusto niya para sa iyo at para sa ibang tao. And I think if that happens, if God is with you in your work, there is no greater happiness than being with God. So, una, mahalin mo anong ginagawa mo. Pangalawa, isipin mo na para sa sarili mo yan at hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa iba. At pangatlo, gawin mo ito na kasama ang Diyos. And if you do that, however tiring it is, then it would be perhaps the happiest experience that you have in your life. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, I thank you for the work that you have given to me. Thank you for the work that you have given to all young people. Sana po maging in love kami sa work na ginagawa namin para handa kaming magsakripisyo. Sana makita namin ang pagbabago sa aming sarili at sa ibang tao sa aming ginagawa. And may everything that we do in our work be for your greater glory. We ask this through Christ our Lord with the intercessions of Mama Mary. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you, Kalakbay, for listening to my short sharing. This has been Kuya Cleng, and see you next week in our Youth Next Door. See ya! Bye-bye, Kalakbay!